Inumin niyo po to, ha? Para gumaling po kayo agad. Iyan na kasi ako sa'yo, anak eh. Mula nang iniwan tayo ng tatay mo ikaw na nagtaguyod sa pamilya natin. Hindi ba dapat akong gumagawa nun? Pasensya na ha, mahina yung katawan ko. Okay lang po yan. Ako naman ho yung panganay eh. Kaya kapag kailangan niyo ako, nandito lang ako. Oh, ano pa po kayo? Oh. Ito, mamaya niyo po ito iinumin. Tere, Sandali lang po na yan. Ano yan? Bakit ang bababa niya? Sinabi ko naman sa'yo, wag mo nang tingnan. Mapapil ka. Tapos ngayon, nakita mo, ikaw pang magagalit. Bakit nga? Kung hindi pa ako nag-request ng CRS mo, hindi ko malalaman na puro bagsak pala yung grades mo. Wala ako sa mood mag-aral. Huwag kang pakialamera. Tere, ano ka ba? Bastos ka talaga? Kinakausap kita ng maayos? Alam mo namang nagkakanda-kuba na ako sa kakatrabaho mapag-aral ka lang. Ang tagal-tagal ko na kasing humihingi ng bagong cellphone sa'yo. Nakakatamad kayong pumasok ng school tapos bulok yung cellphone mo tapos pagtatawanan ka ng mga klase mo. Kung ikaw kaya nasa kalagayan ko. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi tayo mapera katulad ng ibang mong mga kaklase. Marami tayong binabayaran ng mga bills. May kuryente, may tubig, may sakit pa si nanay. Marami pa tayong mga utang. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yung mga listahan ng bayarin mo, ah. Obligasyon mo yan. Kakawalang gana naman kumain. Ang pangit pa ng ulam nyo. Tere, sumusobra ka na ha? Isa ka pa na eh. Lagi mo na lang kinakampihan tong paborito mong anak, kaya nagre-rina-rinahan dito sa bahay. Tapos ikaw naman, palagi ka na lang sakit-sakitan. Bastos ka talaga! Tere, Ami, tama na. Tama na. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Hayaan niyo na siya, Nay. Pasensyahan mo na yung kapatid mo, ha? Ay, pinipilit ko naman po siyang intindihin. Pero nakita niyo naman po yung ginawa. Tara, inom tayo! Paolo, sandali. Hindi pa ako handa. Baka mamaya, mabuntis mo ako. Okay lang. Wala namang masama kasi 18 ka na. Kung tutusin, pwede ka na talaga magpamilya. Ano ba? Sabi ko ayoko nga eh. Init naman ang ulo mo. Yung ate mo na naman ba? Wisit kasi siya. Hihingi lang ako ng cellphone. Ibibigay ko sa kanya yung gusto niyang grades kung ibibigay niya sa akin yung gusto ko. Ganyan din kami ng kuya ko noon. Pero alam mo ginagawa ko kapag ayaw niya ako bigyan ng allowance. Kinukuha ko yung ATM niya. Hindi ka niya nanghuli? Mahuli. Wala na naman siya magagawa kasi na-withdraw ko na yung pera. Ano ba yung hinahanap mo? Kanina ka pa aligaga sa paghahalungkat sa mga gamit natin. Nay, ba't bumangon na ho kayo? Okay na ho ba kayo? Ayos na ako. Magaling kayo yung nurse ko. Hindi ko ho makita yung ATM ko eh. Dito ko lang naman ho yung sa bag nilalagay. Nandyan lang yan. Ika, tulungan kita maghanap. Baka nandi... Tere, Tere, ano yung hawak mo? Ito? Cellphone. Bakit? Saan galing yan? Hindi sa akin to. Sa kaklase ko, pinatago yun. Tere, kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka.
Kaya magsabi ka na ng totoo. Saan galing yan? Saan sabi galing yan eh? Oh, sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nitong ATM ko dahil ikaw lang naman yung atat na atat na magkaroon ng bagong cellphone. Eh, ang tagal ko na kasi nanghihingi ng bagong cellphone sa'yo eh. Ayaw mo kong bigyan. May pera ka naman pala. Gusto mo pa ipagnanakawan ka? Eh, hindi mo alam yung hirap na dinanas ko para lang maipon yung pera na yan. Ha? Tapos yung pagkakas mo na ng cellphone. Ano yan? Ha? Ang damot-damot mo! Napakawalang kwenta mong kapatid! Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa'yo yung mga binayad mo. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binigay mo sa akin. Sa susunod, pera na isasampal ko sa'yo, sumbatera! O sige, gusto mo cellphone? Ha? O, ito. Yan, yung cellphone na yan, isaksak mo sa baga mo, yung iyon na! Isaksak mo sa baga mo, pero yan na ang huling makukuha mo sa akin, yan na ang huling ibibigay ko sa'yo! Dahil simula ngayon, wala ka nang aasahang tulong mula sa akin! Oh, Nay. Oh, bakit nagkikilos na ho kayo? Di ba nagpapahinga pa po kayo dapat? Anak, hayaan mo na akong gawin ko to para bumalik na yung lakas ko. Para makapagnegosyo na naman ako. Ha? Ha? Sige na. Pagtulungan natin, maibalik yung ipon mo. Nanay talaga. Hindi naman ho kailangan. Gagawa ko na lang ng paraan. Pero salamat po, ah. Manayon. O siya, dali na, baka maliit ka. Opo. Ami! ingat kami. Naku, pinapatawag ka sa barangay. Ang kapatid mong mahadera. Nirereklamo ka. Sinaktan mo daw siya. Diyos ko, bata ka, Tere. Ano pa nangyayari sa'yo? Oo nga. Ano ba yung kapatid mo, Tere? Hindi na nahihiyang ilabas yung baho ng pamilya niyo. Pero, totoo bang sinasaktan mo siya, ha? Alam nyo kasi, yung mga ganitong mga problema, dapat inaayos nyo na sa bahay. Magkapatid kayo. Dapat ikakaintindihan kayo. Pero Kap, siya yung mas matanda. Dapat intindihin niya yung bata. Oo nga, Kap. Tsaka sinaktan niya ako, oh. Tingnan mo. May mga gasgas, oh. Nakakasuhan ko yung ate ko. Ano, Tere? Kakasuhan mo ang sarili mong kapatid? Ha? Nasisira ba na yung ulo mo? O tignan mo, sarili kong nanay. Sinasabihan ako na sirado ang ulo ko. Wala na ba talagang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo? Ano ba bang kailangan mo? Nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Hindi ba pwedeng nirereklamo lang kita? Kasi may ginawa ka naman talaga. Tignan mo, sinaktan mo ako, ate. Yun lang talaga yung reklamo mo. Pero yung ginawa mo sa akin, hindi mo sinabi sa kanila. Ha? Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Mabuti pa, bayaran mo na lang ng danyo si Tere ng pera. Para matapos na at aalis na kami. Pwede ba, Paolo? Huwag kang makialam dito. Sigurado ako, ikaw lang ang nag-i-influensya dyan sa kapatid ko. Alam mo, kung noon pa lang, binigay mo na sa akin yung pambili ko ng cellphone, di mo na magkakaganito eh. Talagang pera, no? O sige, bakit kaya hindi mo na lang sabihin sa lahat yung totoong nangyari? Ha? Na kinuha mo yung pera ko para ipambili ng bago mong cellphone. Dahil hindi ka pa kontento na pinag-aaral kita, kaya ninakawan mo pa ako. Hindi ba dapat ikaw yung nirereklamo ko dito? Hoy! Huwag mo akong sinusumbatan na dahil obligasyon mo na pag-aralin ako at ibigay yung mga kailangan ko. Di ba? Ganun ba? Wow! E di ikaw na! Lahat na lang gusto mo nasa'yo! Lahat na kukuha mo nang hindi mo pinaghihirapan kaya abusado ka na! Wala ka na nga tinira kahit konti para sa akin eh! Kaya kahit yung konting kahihiyan ko, kinuha mo na rin! Kamadamot! Kung di kayo titigil at dito kayo magpapatayan, mabuti pa, ikukulong ko kayo sa barangay.
kapatid mo! Bakit na? Ano ho nangyari? Ano yung mga damit niya? Naglayas! Diyos mo, saan ano si Tere? Ano ba ginagawa niya sa sarili niya, oh? Totoo naglayas si Tere. Isa lang ho yung pwede niyang puntahan. Si Paolo. So, dito na muna tayo pansamantala. Bahay ito ng kuya ko. Pero wala siya ngayon, nasa probinsya, nagsasabong. Ano? Gusto mo pagbugbog natin yung ate mo? May kakilala ko. Magsabi ka lang. Ano naman? Sinaktan niya ako. Sasaktan ko rin siya. Sa akin ka na ngayon. Tinakwil na rin naman ako ni nanay at ate. Kaya sige, magsama na tayo. Pangako ko sa'yo, gagawin kong langit ang buhay mo. Mahal! Mahal, Paolo, tulungan mo naman ako, bigat ng dala ko! Mahal? Sigurado ka ba hindi pa dadating yung jowa mo? Wala, tayo ng dalawa nandito. Oo. Ang pababoy niyo! Ang hikat ka, ha? Ha? Ang kapal ng mukha niyo. Nagdala ka pa talaga na... Bumalik ka dito! Ang hikat ka! Bumalik ka dito! Bumalik dito! Ay! Ano ba? Tawan mo ko, nasasaktan ako, Paolo! Talaga masasaktan ka kung di ka titigan! Nagkamali ako na pinatulang kita! Ako nagkamali sa'yo! Paolo! Bitawan mo ako! Tayo! Tayo! Ano, kumusta na? Ha? Ano nangyari? Pinuntahan mo ba yung bahay ng lalaking yon? Nandun ba yung kapatid mo? Wala po sila doon, Nay. Pasensya na po, Nay, dahil sa akin umalis si Tere. Hindi. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng lalaking yon. Kinuha niya yung kapatid mo sa atin. Kaya mas lalong hindi tayo titigil sa paghahanap sa kanya. Hindi ako papayag na sumama siya sa walang kwentang lalaking yon. Saan ho natin siya hanapin? Aling Milagros, Ami, may nakapagsabi sa akin kung nasaan si Tere. Talaga ho, Mang Conrad? Nasaan ho siya? Tignan ko lang galing mo. Ha? Tatakas ka pa, ha? Sinabi ng sakin ka lang! Parang awa mo na, Paolo. Mabulok ka dyan!
Tatakas ka pa, ha? Paolo, hayaan mo na ako makauwi sa amin. Dito ka na lang dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Pinili mo na ako, di ba? Yun yung pagkakamali ko! Pinagpalit ko yung pamilya ko sa demonyo! Ha? Demonyo pala, ha? Ha? Nay, ito ho yung bahay na sinabi ng mga Conrad. Pero iba ho yung kutob ko eh. Tumawag na lang kung kayo ng pulis. Ako nang bahala dito. Sige, sige. Subukan mo umalis. Ate, umalis ka dito! Papatayin ka mo! Umalis ka na! Bilisan mo! Tumawag kayo ng pulis ni nanay! Bilisan mo! Ito ang mong kapatid ko! Harapin mo! Yaka! Ah! Ah! Nay! Nanay! Si ate! Saan si ate? Dalian niyo! Ate! Ako! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Ate! Sorry, ate. Kasalanan ko ito, ate. Sorry. Sumapa ka dito si Mama. Ate! Pagaling po kayo, ma'am. Salamat po, Dok. Sige po. Ate, dinalang kita ng paborito mong ulam. Sinigang. Ako nagluto nito. Siyempre, gusto ko lang sanang bumawi sa'yo. Okay lang yun. Kahit sinong ate gagawin yung ginawa ko. Kapag nakita nila na aagrabyado na yung kapatid nila. Ate, sorry sa mga naging kasalanan ko. Pero sa kabila nun, niligtas mo pa rin ako. Minahal mo pa rin ako. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Mula nung umalis si tatay, mula nung iniwan niya tayo, doon ako naperwara. Sorry, naging rebelde ako. Sakit kasi nung ginawa niya eh. Pero akala ko sa ginagawa ko, makakalimutan ko yung sakit. Di ko alam na mas nasasaktan ko pala kayo ni nanay. Ang baby ko. Alam mo, yung yakap mo yung namimiss ko. Salamat na. Bumalik ka na. Salamat na binalikan mo kami ng ate mo, ha? Ha? Alam mo, tatatlo lang tayo magkakasama, iiwan mo pa kami? Ha? Nay, sorry sa mga nagawa ko. Mahal ka namin, ha? Paano naman ako? Paano si ate? Sorry. Ikaw talaga. Itong aking dalawang baby.
Galing man sa iisang sinapupunan, normal lang sa magkakapatid ang paminsang-minsang away at inggitan. Mga kapuso, isang paalala ang kwento ni Ami at Tere na anuman ang away ng magkapatid, sa huli, dapat ay mangibabaw pa rin ang pagmamahal at pagpapatawad. Lagi nating isa puso na anuman ang mangyari, anuman ang nagawang pagkakamali, sa huli, sa pamilya pa rin tayo uuwi. Magkakaiba man ang paniniwala at kapalaran sa buhay. Sa bandang huli, magkakapatid pa rin ang magtutulungan kahit magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan. Yan daw ang kinagisna ni Myrna. Subalit ang nakababata niyang kapatid na si Lourdes ay tila may ibang paniniwala sa buhay. Yun po, siyempre po, nalulungkot ako dahil yung kapatid ko ganyan. Yung tiwala ko sa kanya, yung ginagawa ko sa kanya, lahat. Parang ang sakit ng ganun na parang niloko ng sarili mong kapatid. Sa kabila ng pakikipaglaban ni Myrna sa sakit na breast cancer, ay nagawa pa rin niyang tulungan ng kapatid na si Lourdes. Kahit wala po siya, ako po yung sumasalo sa kanya sa lahat ng mga kailangan niya, nangingihingi siya sa akin. Hindi ko na po inaano yun, sinisingil siya. Si kapatid ko po siya kasi wala naman siya ibang malalapitan, kundi ako, kami dalawa lang ang magka-close talaga. Dahil sa pinansyal na pangangailangan para sa kanyang pagpapagamot, ay minsan si Myrna na ang nagpakasakali ng swerte niya sa pagtaya sa loto. Ipinagkatiwala niya kay Lourdes ang pagtaya. Subalit noong malaman ni Myrna na nanalo ang kanyang taya, nadismaya siya dahil kulang na ang premyong ibinigay ni Lourdes sa kanya. Respect ko po, 8,000 yung tama ko. Ngayon, nung dumating po ako, kukunin ko yung tama ko sa kanya. Hindi ate, 20 lang yung nalagay ko. Tapos sabi ko, hindi pwedeng mangyari yan. Meron akong kopya, yan, 340 yan. Bigay mo sa akin yung tama ko, 8,000 yan. Hindi 20 lang. Nag-away talaga kami. Para mabigyan ng linaw ang kanyang panig, kinausap din namin ang nakaalitang kapatid ni Myrna na si Lourdes. Tinaya niya po kasi ako, sinabihan niya ako ng mga hindi magagandang salita. Kaya po lumaban din po ako, pumukol din po ako ng mga pangit na salita. Hanggang sa talaga pong matindi yung palitan namin ng mga masasakit na salita. Siyempre, yung reaction ko naman na excited akong tumama ng ganung kalaki, na wala pa yung kalahati, imbis na pambibili ko ng gamot. Kahit talagang pasaway ako, kahit na may sakit siya, talagang tinutulungan niya pa rin po kami. Napakain niya minsan yung mga anak ko, naabutan-abutan niya. Kaya kahit po pasaway ako, minsan nga po yung bang nagiging abusado na ako. Kaya nagagalit na rin siguro ang ate ko. Gustong-gusto ko talagang humingi ng sorry sa ate ko pag nakita ko siya. Ano pa nga ba ang nais natin dito sa ating programa? Siyempre, ang magkaroon ng happy ending. Hello Myrna, kamusta? Ako po si Vicky at welcome po sa Wish Ko Lang. O Myrna, tanungin ko lang kayo, no? Anong kasakit yun, no? Di ba? Yung bunso niyong kapatid, sinuportahan niyo, talagang naging selfless, shinare niyo lahat sa kanya. Hindi naman po sa pera eh. Kumbaga, para niya akong tinraidor. Yung masama yung loob ko sa kanya na kapatid ko siya, nagawa niya sa akin yung ganun. Oo. Lahat binigay ko sa kanya, tinulong ko lahat sa kanya. Tapos gaganunin niya ako. Nay, meron gustong bumati po sa inyo. Tawagan mo natin siya. Lourdes, ang sakit-sakit daw ng ginawa niyo. Alam ko naman pong nagkamali ako, kaya po nandito po ako. Willing po ako humingi ng sorry. Kaya nga po humingi po ako sorry. Itatawag. Hindi mo naman tayo lang dalaw. Tanggap niyo ba ho yung pagsusorry po niya? Kahit pagbalid-balid na rin po yung mundo, kahit marami po siyang ginawa sa akin kasalanan, patatawarin ko po siya, yung kapatid ko po siya. Alam niyo, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya sa kanya. Sorry din kung napagsabihan kita dati. Yung mga masasakit na salita na nagkukulan tayo nung nag-away tayo.
patawarin mo rin ako kung ano yung mga nasabi ko sa'yo. Salamat sa bawat tulong mo. Naging matigas man yung ulo ko. Lahat sinuwi kita. Tawarin mo. Oh, Diyos ko. Tawarin mo. Ituloy na natin ito sa pagbibigay ng mga hinanda nating regalo para kay Mirna at sa kanyang pamilya. Hi, Mirna! Ayan, meron kami mga sorpresa para sa inyo. Halika, halika. Meron tayong mga assorted plasticware products na pwede nyo rin ibenta. Pwede nyo rin gamitin dito sa magiging negosyo nyo. Meron din tayong coffee items. Tapos eto ho, Ate Mirna, meron tayong Wish Ko Lang Savings. Financial help po mula sa aming programa. Para po sa inyo yan. Siyempre, hangad natin ang tuluyan na pagaling ni Mirna. Kaya naman. At siyempre, ang mas importante ito po, medical assistance para po sa inyo. Magpapasalamat po ako sa lahat ng binigay po niya sa akin. Makakatulong po yan para sa akin. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.